Nakakalungkot isipin na sa araw ng birthday ni Yuki, imbis nagse-celebrate kami, sinugod namin siya sa vet. And dahil dito, kailangan namin i-postpone yung birthday celebration niya. Maayos naman yung araw na to, tahimik din ako nanonood ng Netflix dito nang mapansin namin na hindi gumagalaw si Yuki, as in nakatayo lang talaga siya. Nung napansin niya namin na hindi siya gumagalaw, agad-agad ko siyang binuhat and then chinek ko na agad yung buong katawan niya, especially yung gums niya. Pag-check ko ng gums niya, okay naman yung mga gums niya, hindi naman pale, pink naman. Pero nagtataka talaga ako kasi sobrang tahimik niya that day. Dito nga sa part na to, for parents lang nakakaintindi dito na kahit alam naman nating hindi sila sasagot, is tinatanong talaga natin sa kanila kung ano bang masakit sa kanila. Then nung pag-check ko ng whole body niya, nagulat kami dahil yung singit niya is magang-maga, as in pulang-pula. Kaya pala hindi siya gumagalaw is yung singit niya is namamaga na hanggang dun sa legs niya, and hindi ko alam kung anong nangyari. Si Yuki din kasi yung tipo ng anak ko na sobrang madamdamin talaga. Yun literal na kahit mapuhing lang siya, dadamdamin niya yun. Habang hinahawakan ko nga yung pamamaga, nagtataka din ako kung saan niya nakuha to, or baka nung nilabas namin siya is may nakakagat sa kanya. Yun talaga yung thinking ko. And aside from that, kilala natin yung mga anak natin. Alam talaga natin kapag matamlay sila or may nararamdaman sila. Buti na lang is maaga-aga pa nito, chinek ko agad kung available yung doc namin, and minessage ko buti available. Agad namin siyang sinugod sa vet, and dito pa lang mapapansin nyo na talagang matamlay siya kasi knowing Yuki, lalo na sa mga previous vlog namin, kapag nandito siya sa kotse guys, wala siyang ibang gagawin kundi mamintana. Pero dito wala siyang pakialam, gusto niya lang talagang magpahinga, kaya alam ko talagang masama yung pakiramdam niya. Pagdating namin doon, buti walang pending na mga patient, na check agad siya ni doc, and dito nakita ni doc yung pamamaga, as in magang-maga talaga siya. Kinonfirm ko din kay doc na pwede bang mamagayan ng biglaan, kasi last night before pa makita yan is wala naman, kasi imposibleng hindi po yan makikita kasi nga dinadiaper siya. Sabi nga din ni doc, possible daw may nakakagat talaga kay Yuki kaya namaga ng ganto, pero as in nakakatakot talaga siya sa personal, kaya binlock and white ko na lang din tong video. Alam ko familiar kayong lahat sa pigsa, parang ganun yung nangyari kay Yuki kasi meron siyang laman sa loob, which is sabi nga ni doc, much better daw kung puputok to at marirelease yung mga liquid sa loob. Pero nung dinala kasi namin siya kay doc is wala namang nakikitang butas. Tinanong ko din si doc kung kailangan pa ba tong i-x-ray or what, kasi nga sobrang kabang-kaba ko, no need naman daw. Kasi wala naman daw nakakapang bukol si doc, yun lang talaga is magang-maga. Luhanan din siya ng CBC dito kasi yung mga pamamaga daw sa mga singit-singit is pwedeng mag-cause kapag mababa daw yung platelets. So ako kinabahan na naman ako kasi bakit bababa yung platelets niya, irregular check-up na nga po sila, and kakakapon nga lang din ni Yuki. Pero ayan, pina-CBC ko pa rin siya, and thank God dahil normal po lahat ng kanyang blood count. Pati po yung platelets niya is normal na normal. Sobrang awang-awa talaga ako kay Yuki kasi sobrang excited po ako dito sa birthday niya. Pero ayun nga, kailangan natin i-postpone or i-delay. Dito naman sa part na to is ininjekan siya ng pain reliever, which is para mas mabilis daw yung effect. Resetahan din pala siya ni doc ng antibiotic and pain reliever. Then ilang oras pa lang simula nung nakapag-take siya ng gamot, thank you Lord na lang talaga dahil nga po pumutok na po yung pamamaga. Again, sabi nga ni doc, much better daw kung puputok to dahil marirelease daw yung mga nasa loob. As in, para talaga siyang pigsa sa tao. Ganun yung nangyari sa kanya. Pero don't worry guys, kasi as of now, okay na po si Yuki. Halos wala na nga po yung pamamaga sa singit niya, and so far, makulit na po siya, lakad na ulit, at bumalik na din po yung appetite niya. And dito sa part na to is kailangan niya lang talaga muna magpahinga kasi nga gusto niya na naman maglakad-lakad. Ako yung nahihirapan sa kanya. Pero so far, nakikita ko sa kanya na much better siya kaysa kahapon. Yun lang, sad to say is kailangan namin i-postpone po yung kanyang birthday celebration. Kaya share ko na din po tong video na to for awareness na kung insect bite man to, kailangan po nating mag-ingat sa loob at sa labas ng bahay.